Hindi nakapag-grab. Kasi Hawakan mo to rin ganito. Asan ba yung ano mo? Basta ganyan lang. Nandun sa church, iniiwan niya. Yan. Na tayo. Kaya, pisa lang, pisa lang. Okay. Magandang magasal lahat. Sisimulan nga sa gawain sa ating pagbubuhat. Yan. Tayo mawit din pa natin. Into your sins, sa iyong Ay kumapay spirit into your hands. Power draws my mind. All must keep I will I will cross my life into your hands. I command my spirit to into your hands. I will cross my I will trust my life. Ako si Carissa, paligang O Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na kung saan, Panginoon, patuloy mo kaming iniingatan at patuloy mo kaming ginagabayan sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas sa umagang ito. Sa mga oras na ito, Diyos, dalangin namin ang aming mga kapatid na wala pa rito, Diyos. Dalangin namin, O Diyos, na sila ay makarating sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, na ikaw ang aming tinataas sa umaga ito. Maging ang aming pagdidevotion, watch, Panginoon. Patuloy mo kami iningatan muli, Panginoon. Salamat sa ganitong gawain. Hindi tuhad lang, Panginoon, para hindi kami makapag-uwi sa iyo. Anumang panahon, anumang bagyo, Panginoon, iningatan mo pa rin kami, Panginoon, sa lugar nito. Maging ang gawain mamaya, Panginoon, sa building 8. Lord, dalangin namin ng Diyos na may mga kapatid din na sila ay makandalo at makasama namin, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. So, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Patuloy po natin sa pagkain. Sambay. Once again, abitin po natin. Into your aims, I command your spirit to go. I
siya ay Diyos. Siya'y nabuhay na muli. Siya'y nabuhay na muli, ay siya ay Diyos. Tuloy kay Lord. Lord ko ay lolod, labi ko'y magsasabi na si Jesus ay Diyos. Inis tayo. Inis tayo. Inig all things beautiful. Inis tayo. Lord, my life to you I bring. As you're teaching me Your way that you do, my love love to see in His time, in your time, in your time, your time. in your time. Inig all things, Unique all things beautiful in your time. Lord, I life to you I bring. as you're teaching Sing me your way, that you do, my love to see in your time, Inis tayo. in His time, in His time. He make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I pray. I Lord, things in your way. That you do, I love to see in your time, In your time, Lord. in your time, In your time. in your time. He makes All things beautiful in your time. Lord, my life to you I pray. And your things meet me your way. That you do the life to see in your time. Typical days. All things beautiful in your time. Lord, my life to you I pray. As your things keep me your way. That you do that life to see in your time. That you do my life to see in your time. Salamat Panginoon sa pagkakataon na patuloy na pinakalutin sa amin. Sa umagang to, Diyos, ang nangyayari ko upang aming sarili, isang bahin at kakilain ang dakilang pangalan
Kaya sa umaga ito, God, dalangin namin na samahan niyo po kami sa gawain niyo at katiwala niyo po sa amin, Panginoon. Nais namin makasunod sa iyong kalooban ng God. Nais namin ito ay aming papurihan at paglingkuran habang kami ay narito sa mundo, O Diyos. Sabagat alam po namin, Panginoon, dahil ito ang time at oras na itinakda mo sa amin, Panginoon, kami ay tutong mo sa iyong kinaroonan, Panginoon. Kaya habang kami nagtutong, Panginoon, dalangin namin, gamitin mo lamang kami, O God, na kami ay maging ilaw at asin at maging pagpapala, Panginoon, sa mga taong makakausap namin, Panginoon. Sa mga taong masisira namin, God, ang mga salita. Kaya sa umaga ito, God, dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon, ang mensahero sa oras po ito, God, na sa kanyang pagpapayag, ng mabuting balita, Panginoon. Ito ay magbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan. Pagi sa mga nanonood ng video ito, O Diyos, ay dalangin ko, Panginoon, ay lumagay, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang kagalakan at kapayapaan ay sumakay niya sa umagang ito, O Diyos. Kaya purihin ka, Panginoon, na basta sa amin, tanggapin niyo po ang aming mga papuring pagsamba sa patuloy po namin iniaalay sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, at nanan kayo magsabi na Amen. Okay, Pastor? Okay, pasalamat mga sa Panginoon. Okay, magandang umaga sa ating lahat, sa mga nanonood ng video ito. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyaya, pagpapala, at kagalakan na patuloy na pinakakalob sa amin ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa aming mga buhay, pero alam po namin na walang pagsubok na ibinigay sa amin ng Diyos na hindi namin kaya. Kaya patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa buong magdamag ay kami po ay iningatan at ako ay nagising muli sa umagang ito. No, kaya narito ako upang patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. At sana sa inyo rin na mga nanonood ng video nito ay pagpalaring kayo ng Panginoon. Dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo at maramdaman ninyo ang presensya rin ng Panginoon at kasama namin kayo sa gawain kong ito. No? At salamat. At God bless you po. Yan, si Sister Karing, patuloy na magpatuto. Ang puri ng Panginoon sa umagang ito. Bagamat medyo anong panahon, maulan, pero patuloy pa rin ang gawain ng Diyos sa lugar na ito. Dahil hindi naman tayo nakatingin sa tao, hindi. Tumitingin tayo sa Panginoon. Dahil alam ng Diyos kung anong ating mga buhay, alam ng Diyos kung anong ating mga puso. Dahil nakikita niya tayo kung paano niya tayo paano tayo niya tingnan kung paano ka maglingkod sa Kanya, kung paano ka kung active ka sa Kanyang gawain, diba? Kasi katulad ngayon na maulan, siguro nga karamihan sa ating mga kapatid tinatamad dahil maulan nga. Maraming dahilan. Kaya hindi ito ang dahilan na umuulan. Pagdating sa Lord, kailangan active po tayo. Huwag nating sayangin ang araw ng linggo. Dahil ito ang ikapitong araw. Ibinibigay po ang ating sarili sa Panginoon na dapat nating pasalamatan sa loob ng isang linggo. Dahil ang sabi nga, di ba, 6 na araw kayo gagawa ng inyong kabubuhay. Dapat ang isang araw ay para lamang sa Kanya. Kaya ibigay po natin kahit anumang mangyari at ganitong sitwasyon ng maulan. Pero ibigay po natin ang para sa Panginoon. Hindi yan dahilan, hindi yan hadlang para hindi tayo pumunta sa panambahan. Kaya po rin ang Panginoon, sabi nga, 1, 2, 3 sa kanyang nagkakatipon. Naniniwala tayo na narito ang Panginoon.
Sinasama niya tayo. Amen. Puri ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Okay, yan, si Pastor. Kasi ako, salamat sa Panginoon kasi mga nakalipas sa mga weeks, no, sa mga nakalipas na araw, linggo, talagang ano ako tawag dito yung Agay. oo, tsaka tawag dito yung tensyonado. Yung hirap ng trabaho na ginawa mo, tapos nagpupuri ko pa sila sa Panginoon kahit may nararamdaman ako, nilalagnat ako, kung lang ginagawa ko. Pinaglaban. Tayo kasi Kristiyano, mahirap kasi na tawag dito, mahirap Kamay na mo. mahirap na may na may masabi yung ibang tao sa atin. Saka yung pinakikita lang natin na pag tayo makipag-usap, hindi tayo sinisira, no, sa ating napag-usapan. So, sa kabila ng lahat na yun, na survive naman, no, although talo na nga, sabi na natin talo na, hindi ko na inisip yung talo o panalo eh. Basta mahalaga. Ang mahalaga, Natapos. hindi ako nasira rin sa Tao. tapos yung at maganda yung aming paghihiwalay, maganda yung aming pag-uusap, di ba? Kasi ang mahirap yung may makaririnig ka na yan ayaw ko yung may maririnig tayo na feedback na hindi maganda, di ba? Pagkiraan natin yun. So, purihin ang Panginoon doon, no? Pagbibigay ng katalinuhan, kalakasan, lahat sa ating ginagawa. Sa pag-iingat niya, sa pagbibigay ng kalusugan, no? Yung mga biyaya niya, patuloy natin matatanggap. At nakasurvive tayo sa mga nakalipas na araw. So, purihin ang Panginoon dyan. Yung kagalakan na ating nararamdaman ay patuloy. Dahil sa ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon dyan. Amen. Amen. So, ngayon po ay darako po tayo sa salita ng Diyos. Tawagin po natin si Pastor Romy na siya po ang magbibigay ng mensahe. Okay. Ha? Yung ating tatalakayin is about joy din eh. Diba? Yung paggalakan. Okay. So, usahin natin yung ating Bible sa John chapter 16:11. John chapter 16:11. English sa kasi sa akin. So, pag babasahin ko sa English, pakibasa na lang sa Tagalog. 15:11. Sabi niya rito, these things I have spoken unto you, that your joy might be full. So, sabi niya sa John chapter 16:11. Pakibasa natin. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Yan. Sabi niya, no? Makihati kayo Sa inyong sa kagalakan, kagalakan. ko at malubos o mapuspos kayo ng Inyong kagalakan. kagalakan. So, bago tayo manalangin muna tayo. Panginoon, dakilang Diyos, marami kong salamat po Diyos sa privilege muli na pinagkaloob mo sa amin upang makapag-aaral ng iyong mga salita. At dalangin po namin na ang iyong salita ay magiging gabay namin, Panginoon, sa patuloy na aming paglakad ng palataya sa mundo nito at maging kalakasan, Panginoon, sa aming buhay espiritual. Maraming salamat po Diyos. Ang banal na Espiritu, samahan niyo po kami. Aming Ama, purihin ka, kakilain ka. Sa pangalan ni Jesus, kamag dalangin. Amen. Okay. So kung titignan natin, kasi imagine natin nung ang Panginoon sa Kristo yung ministeryo dito sa lupa. Yung pinili niya yung 12 yung disciples, diba? Pinili niya yung 12 disciples. So, siguro naman makikita natin yung ating Panginoon sa Kristo ay tumatawa rin. No? Humingiti siya. No? Humingiti siya. Humingiti siya na may time na tumatawa rin siya, humingiti, and then may time na seryoso siya, di ba? Ganun naman ang tao eh. So, kung siguro ang Panginoon sa Kristo nakita ng mga disipulo na hindi humingiti,
siguro dito sa sinabi niya sa John, maaaring mag-isip sila kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na kagalakan doon, di ba? Yung joy, di ba? Kasi hindi man lang siya nakita ngumiti. Di ba? Kaya mag-iisip sila, mag-wonder sila. Ano yung joy na sinasabi rito ng Panginoon? So makikita natin na ang Panginoon ay man of sorrow and then man of joy din siya. Diba? Siyempre, natural lang sa ang Panginoon ay mabigati, malungkot, diba? Maano siya kasi sa mga nangyayari. Tulad sa pag-ministry niya rito sa mundo. Sa tatlong taon na nangaral siya rito, sa 3 taon na nagturo siya, di ba? Disciples niya yung mga disipulo. At nakita niya yung hirap, no? Hirap ba? Yung hirap na dinanas sa ating Panginoon, na sa ating sa ngayon, ay hindi pa nga natin dinadanas yun. Wala pa tayo sa kalingkingan nun, no? Pero nakita natin, sabi nga niya dyan, sabi niya, ano sabi niya, pakiulit niya sa pakibasa ko ulit. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Makihati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. So, ibig sabihin, the source of joy, the source of happiness, ay makukuha lang natin sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Doon natin makukuha yung source ko. Sa kanya lang manggagaling. So, dapat tayong Kristiyano, mananampalataya, dapat yung joy hindi nawawala sa atin. Kasi, unang-una, yung ating kasalanan ay pinatawad na. Di ba? Yan. So, yun ang pinakamatinding kagalakan na hindi mapapantayan at hindi mababayaran na walang halaga, no? At yan hindi makukuha ni numan. At wala sila doon na tayo'y meron. Kasi tayo ay forgiven na. Pangalawa, meron tayong tahanan na pagdating ng panahon, may tahanan tayo, meron tayong patutunguhan. Di ba? Meron tayong inaantay na kung saan ay sa eternity, di ba? So, ibig sabihin, dapat ang Kristyano ay magalak. Meron tayong karapatan na magalak. Kaya nga sabi niya, para ang inyong kagalakan ay mapuno, di ba? Mapuno ang inyong kagalakan, mapul. Sabi niya, let the million joy make be full, sabi ng Panginoon. Makihati kayo sa kagalakan ko, sabi ng Panginoon. So, ibinigay ng Diyos to sa atin, di ba? No? Kaya nga yung mga makasalanan, pag tinanggap nila ang ating Panginoong Kristo, magkakaroon sila ng kagalakan, no? Magkakaroon sila ng kasiyahan sa kanilang buhay. Na yung joy na to na hindi kayang pantayan, no? Ng anumang bagay dito sa mundo nito, di ba? At yun ay hindi may bibigay ng mundo ito. No? Iyan ang tanging source lang ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 4. Pakibasa si Philippians chapter 4 verse 4. Sabi niya sa English, rejoice in the Lord always, and again I say Philippians chapter? Philippians 4:4. Yeah. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. Sabi niya, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. So yung tayong mga mananampalataya, lahat ng Kristiyano, dapat talaga na yung ating kagalakan ay mapuno at magalak talaga tayo sa Panginoon. Kaso ang nakakalungkot, nawawala itong kagalakan na to sa mga Kristiyano. No? Pag walang tira, hindi magalak. Hindi, kagaya nga na sinabi natin, hindi nga kayang walang priceless yan yung kagalakan na ibinigay ng makakabili ka makakabili ka ng nito yung kasiyahan Sa mundo. sa mundo, di mabibili mo yan pero yung kagalakan na ibinigay sa atin ng Diyos, wala kang makukunan, Walang hanggan yan. hindi natin makukuha yun, di ba? Kung maliban lang kung tayo ay
forgiven na at tayo ay anak na ng Diyos. We are, pinlame niya tayo na bilang anak ng Diyos. No? So sabi niya, rejoice in the Lord, always, and again I say rejoice. Bakit nawawala yung kagalakan sa Kristiyano? Ano dahilan? Samantalang, ayan, sinabi na sa atin, maggala kayo. Dahil unang-una yung kagalakan, yung kapatawaran ng ating kasalanan, at yung inaantay natin na pangako ng Panginoon Diyos ay siguradong later on na makakamta natin lahat yan. No? And then may mga rewards tayo matatanggap sa Panginoon. Amen? So depende yun sa ating paglakad dito sa mundo bilang sa mananampalataya. Bawat ginagawa natin na lahat ng ating ginagawa rito sa mundo ay may mga kalakip yan, no? May mga kalakip na pagpapalayan sa Panginoon. Hindi man natin nararamdaman yung mga blessings na yan. Pero alam natin na one time lahat ng blessings na yan mapupuno tayo, diba? Wala nang paglagyan. So, kaya nga dapat, sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Dapat hindi mawala yung kagalakan natin sa Panginoon. Di ba? So, bakit nawawala yung kagalakan sa Panginoon? Anong dahilan? Unang-una, na nakikita ko pong dahilan is yung disobedience. Amen? Yung disobedience, ano ba yung bunga ng ano ba yung dahilan ng disobedience? Yung hindi natin pagsunod sa Diyos. Ano ba ang dahilan? Kasalanan. Kasi kahit tayo Kristiyano na, nagkakasala pa rin tayo. Ang problema, kaya nawawala yung ating kasiyahan sa Panginoon. Anong nangyayari? Dahil pag tayo nagkasala, hindi tayo humihingi ng kapatawaran sa kasalanan na gagawa natin. Remember David? Di ba? Si David. Nagkasala si David eh. Sabi niya sa Psalms 51 verse 12, sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation. Diba? Sabi niya sa Panginoon, sa Diyos. Sabi ni David, restore unto me the joy of thy salvation. Bakit? Nawala na yung joy ng salvation sa kanya because of sin. No? Nagkasala siya eh. No? Ginagamit ng Diyos siya. Si David, nagkasala siya. So, meaning to say, nagkakasala pa rin tayo bilang isang tao. No? Kaya lang, ito si David, matagal, years din ang haba ng panahon na taon. Siguro years or matagal pa sa isang taon o hindi natin alam kung basta matagal na ito si David ay nagkaroon din ng mga nasuffer din yung kanyang physical. No? Ano sabi niya? Lahat yun ay bunga ng kasalanan na hindi niya hinihingi ng kapatawaran. Ha? Yun ang unang-unang reason, yung disobedience natin sa Diyos, bunga ng kasalanan yan. Pag tayo nagkakasala na sa Diyos, nagkigrib ang banal na Espiritu, di ba? Hindi ka na sumusunod. And that is sin. Pagka gumawa na tayo ng isang kasalanan at hindi natin ito, kumbaga sa nagkasala ka na nga, nagmamalaki ka pa sa Diyos. Di ba? Di ba? Anong sabi ng Bible sa 1 John chapter 1 verse 9? Siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin. Kung tayo'y tapat at banal na hihingi sa Kanya ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Di ba? Huwag natin sabihin perfecto tayo, we are not perfect. Kahit na tayo ay, kung yung mga anghel nga nagkasala sa Panginoon, tayo pa kaya? Di ba? Because of disobedience to God. That's why the joy of the Lord ay nawawala. Yung kagalakan natin sa Panginoon ay nawawala. Kung bakit sinabi ng Bible na darating ang time manlalamig. Di ba? Sabi ng Bible nun. Manlalamig. No. Manlalamig. Nangyayari na. Why? Because of sin. Because of disobedience. Yun talaga unang-unang ugat. Yung hindi pagsunod. Kasi ang nangyayari sa atin, minsan ginagawa natin lisensya ang salita ng Diyos para makagawa tayo ng, para mailusot yung mga maling ginagawa natin. Diba? Sabi niya, pag humingi lang ako ng tawad, tapat siya, papatawad. So, oo nga, pero kung magpapatuloy ka sa kasalanan na yun, mali na yun. Di ba?
Kasi sabi ko nga, pag ikaw hihingi ng tawad, Kaya lang tuloy-tuloy. pag ikaw humingi ng tawad dun sa kasalanan ginawa mo, ibig sabihin, alam mo na mali yung ginawa mong kasalanan. Huwag mo na ulitin yung kasalanan na yun. Pag humingi ka ulit ng tawad, dapat ibang kasalanan na naman yun, di ba? Pero bilang isang mananampalataya, alam na natin mali. Di ba? Alam na natin. Kaya nga lang, hindi natin masasabi. May mga time talaga bilang isang tao na hindi natin namamalayan. Kasi sabi nga, sa pag-iisip, sa pananalita, sa pagtingin, sa pagkilos, nagkakasala tayo eh. Sa iyan. Paano tayo naging perfecto? Kahit tayo mananampalataya na, ganun talaga. Huwag natin sabihin na hindi tayo nagkakasala. Ano ba? Pero kailangan i-repent agad. Yun. Kasi hindi pa pwedeng hindi kung ikaw ay mananampalataya, no, kay Kristiyano, hindi pa pwedeng hindi pa sabihin sa'yo na banal na espiritu na mali yung ginagawa mo. Alam mo na nagkasala ka, mararamdaman mo yun. May nagpapaalala ka sa atin. Oo, maalala mo, minsan nagawa mo na bigla may papapok sa isip mo, mali yung ginawa mo. Hingi ka na agad ng tawad, di ba? Ganun dapat maging attitude ng Kristiyano. Yung paghingi ng tawad is one of the ng kasalanan natin. Ayun ay pagsulot sa ating Diyos. Diba? Ayun ang bunga ng pagsulot natin sa ating Panginoon. Kasi akala nila yung disobedience, kaya yung hindi ka sumunod sa salita. Pagka hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, kasalanan na yun eh. Di ba? Lalo na, minsan yung ang nangyayari, may mga Kristiyano na yung salita ng Diyos ang pinasusunod nila. Ibig na tayo susunod sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang pinasusunod nila sa kanila. Di ba? Tapos magkukot sila ng Bible, yung okay sa kanilang sarili, tugma sa kanilang pamumuhay. Pero kapag hindi na, wala na. Diyan ka, hindi na. Parang pinipili lang nila yung... Sinasala nila yung Bible. Hindi mo kailangan salahin ng salita ng Diyos dahil sala na yan. Full na yan eh. Di ba? Kaya nga, yan nga ang... Bago na ilagay yan dyan na Kumbaga, yan na nga yung miracles, Great miracles of God. Sabi nga ng Bible, lahat mawawala. Pero kahit kalit-liitan, Hindi mawawala. hindi mawawala sa salita ng Diyos. Kaya iyan ang miracles of God talaga. Di ba? Kung nung panahon ng mga propeta, nakakausap nila ang Diyos, tayo naman nakakausap natin through Word of God. Di ba? Kasi hindi na pwedeng bumalik ulit ang Panginoong sa Kristo para makipag-usap pa ulit sa atin. Hindi na. Iba yung panahon natin sa panahon ng Old Testament. Sa panahon ng Old Testament, wala pa sinusunod ng mga tao. Wala pa. Kaya nga ginamit sila Moises sa Israel para malaman nila yung kanilang kamalian at makilala nila ang Diyos. Pero sa kabila ng lahat, sa katigasan ng ulo ng tao, because of sin, yun. Ano nangyari, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin, iba pa rin. Di ba? Pero ang Diyos mahal talaga ang nilikha niya. Kaya nga meron tayong freedom to choose. Meron tayong kalayaan, may free will tayo, kung ano pipiliin natin, kung pipiliin ba natin siya o hindi. Ganun kamahal ng Diyos ang kanya nilikha, lalo na ang tao. Diba? Binibigyan niya ng chance. Paano tayo magkakaroon ng kagalakan kung puno ka ng kasalanan? Paano tayo magkakaroon ng kagalakan kung alam mo hindi ka pa napapatawad? Diba? Hindi ka magkakaroon ng kagalakan. Ang kagalakan mo, pansamantala lang. Lahat ng bagay sa mundo, pansamantala lang yan. So, the joy is makukuha natin yan sa Panginoon. No? At ang ikalawa, na dahilan na nakita natin is yung neglecting of the Word of God. Yung binabaliwala natin yung salita ng Diyos. Ni-ignore natin, di ba? Huwag natin baliwalain yan. Tapos minsan sinasalaulay sa likod. Oo, hindi dapat yan. Dapat Ginagamit sa walang kasi kung paano kumakain tayo ng pag-physical na pagkain araw-araw, dapat ganun din ang salita ng Diyos. Bibigyan mo siya ng panahon sa umaga, bibigyan ng panahon sa tanghali, sa hapon, sa gabi, buong araw. Di ba? Buong araw. May merienda pa nga Oo, dapat nga masigit pa, di ba? May midnight snack pa yan. So, dapat ganun ang natin sa Kita isang good example is the Bereans, di ba, sa Acts.
sila, they search scripture day and night. Isipin mo yun, araw-gabi, sinasaliksik nila ang salita ng Diyos. Itong mga taga-Berea. No, that is a good example. So, yung neglecting of the Word of God, mismo si Jeremiah, no, sa Jeremiah chapter 15 verse 16, sabi niya, the word were found. Sabi niya rito, the word were found and I did eat them, and the word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Oh. Yung salita ng Diyos, di ba? Sabi niya, nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang puso, sa kanyang sarili, di ba? Yung sabi ni Jeremiah, nagbibigay ng kasiyahan. Totoo yan. Magbibigay talaga ng kasiyahan yan. Alam mo, pagka nawala na sa ating mga Kristyano yung salita ng Diyos, wala na tayong ganito. Pag-aaral salita niya, ano saysay natin? Wala na. Naiwan ka na nun sa rapture. Diba? Ano na saysay natin? Wala na. Kasi pag wala na yung ganito, iwan ka na sa rapture nun. Sinayang lang yung... Oh, lahat ng ating ginawa nung tayo ay mainit pa sa Panginoon, lahat yun mabawaliwala lahat. Sinayang yung paglilingkod mo sa Panginoon. Parang Diba? kumain ka na. Kasi wala na pagkain yung spiritual man. Yan na. Hindi na rin sa'yo nakikipag-usap ang Diyos. Yun na, kasi sabi nga Biblia pupunta sa Hilaga, Kaluran, Timog Silang, hanapin yung solitary. Di ba? So, ba't hindi nito masasumpungan? Oo. Hindi naman susubat. Ibig sabihin, kahit nandito pa to ngayon, kumbaga dinidedma mo lang, nakikita mo dyan, wala. Hindi mo man lang hawakan, hindi mo buksan, basahin. Wala na. Tandaan natin, lahat ng blessings na ibinigay sa atin ng Diyos, mawawalan lahat yan. Mawawala lahat yung kasiyahan, kagalakan sa puso, yung peace of mind, mawawala yan. At ang pinakamasakit, yung Diyos hindi na sa atin nakikipag-usap. Kasi through the Word of God, doon lang siya nakikipag-usap sa atin. Di ba? Through the Word of God, Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Hindi niyo ba alam, pag tayo nagbabasa ng Bible, siya ang nagsasabi sa atin. Sabi niya, anak, ito gawin mo. Anak, ito yan. Anak, ito yung sinasabi ko sa'yo. Di ba? He always reminding us to the Word of God. Hindi naman kasi katulad yan ng mga propeta na Panginoon. Oo. Direct agad. Magsasalita ang Diyos, ang Ama, di ba? Sa atin dito. Huwag natin hanapin yun para tayo naghahanap lagi ng miracles. Ibang hinahanap mo yung pastor eh. Di ba? Hindi hinahanap ang salita ng Diyos kundi yung makakain. Hindi nga. Tayo kasing mananampalataya, lagi natin tatandaan, iba tayo sa hindi mananampalataya. Lagi natin tatandaan yan, iba tayo. Pinapaalalahan natin tayo. Tayo kung asa, kaya ang nangyari, sabi na tinanong ng Panginoon yung mga disipulo, asa lang yung pananampalataya? Where is that? Saan yung pananampalataya mo? Kasi mahirap, sa totoo lang, kung pag-aaral natin talaga ang Bible, yung gospel ng Panginoon, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi ganun kadali. Di ba? Hindi siya puro kasiyahan. Ang paglilingkod sa Panginoon ay Bakit naman magsahin? Tapos yung muna natin gawain. Tapos ito, hindi ganun kadali yan eh. Lahat dadalasin natin eh. Tulad ng dinanas ng mga disipulo niya, di ba? Hanggang kamatayan, pinagpapatay pa nga sila eh. Diba? So, hindi ganun. Pero, yung tinatawag na joy, yung joy na, yung kasiyahan na binibigay ng Panginoon, ay hindi mapapantayan. Hindi kaya pantayan ng sanlibutan ito. Dahil hindi naman tayo talaga taga rito eh. Di ba? Lagi natin tandaan, we are not here, hindi tayo bilong dito. Ang ating pagkamamamayan ay hindi rito, doon sa heaven. Amen? Yung ating eternity. Yun ang pinakamahalaga. Hindi dapat mahalaga sa ating mananampalataya yung mga material na bagay. Secondary na lang yan dito. Although kailangan natin, pero mas priority natin dapat yung makalangit na mga bagay. Dahil tayo ay makalangit. Amen? Amen. Kaya hindi tayo dapat malugmok. Hindi tayo konting na tayo. Diba? Kasi yung kasiyahan nasa atin. Pwede kita ulas. No? Yung
yung tinatawag yung ano ba to? Yung ating prayer, yung pagiging prayerless natin, yung pagiging prayerless, isa yun. Kasi dapat magkasama yan reading and praying di ba? Yung pagka tayo prayerless na, yung parang ang nangyayari kasi parang nagiging routine na lang yung ating pananalangin. Pagkakain tayo, dapat manalangin. Pag matutulog, dapat manalangin. Pagising, dapat manalangin. No. Ang tama, ang prayerful pala, hindi lang pagkakain, hindi lang pagtutulog, hindi lang pagkagising. No? Every time na meron tayong magpe-pray tayo sa Panginoon. Lagi tayong hihingi ng mag-aasa sa Panginoon. Lahat ng bagay na pangangailangan natin. Kasi ang Diyos, kailangan maging dependent tayo sa Kanya. Ayaw yan, ang gusto ng Diyos, makita niya na sa Kanya lang talaga tayo nananangan. Hindi tayo nananangan sa ating sariling kakayahan. Lahat ng mga resources natin sa mundong ito, limitado yan. Pero yung resources na binibigay ng Diyos sa atin, wala yan, unlimited yan. Hanggang sa kabilang buhay yan. Yung lagi natin, tayo mananampalataya, dapat ang maging mindset natin, iayos natin, nakapokus talaga sa Panginoon. Huwag sa mundong ito. Although kailangan natin to, kasi nandito pa tayo. Pero, sabi nga, sa isang mata lang di ba? Pag ginusto ng Diyos, kukunin na niya, kukunin na tayo. Baka lahat tayo mawala na rito. So ano nga yung halaga ng ating mga pinaghirapan dito sa mundo? Wala yan Kasi lahat yan mawawala. Sabi nga niya, walang batong matitira sa kapwa bato Di ba? So, mawawala lahat yan. Ang pinakamahalaga, yung hindi tayo nagkulang, hindi tayo tawag dito na malimos, di ba? Wala pa naman sigurong Kristyano na mamalimos. Although yung hirap na, at saka kung titignan natin, Yung mga nangihingi pas. yung Bible, titignan natin, yung mga signs ng pagparito niya, talagang dadanas tayo ng kahirapan ng mundo. Kasi ang mundo natin ngayon, palala na ng palala. Di ba? Oo. Na itaguyod na natin yung pamilya natin, mga anak natin, na itaguyod na natin. So, ano pa dapat natin gawin? Talaga na natin ang ating buhay sa Panginoon. Di ba? Para yung joy na sinasabi ng Panginoon na makihati kayo sa kagalakan ko para kayo ay mapuno ng kagalakan. Iyon ay makukuha natin sa patuloy na paglilingkod natin sa Panginoon habang nandito pa tayo. At yung mapupulo yung joy na yun pag ando na tayo. Kasi makakamta na natin lahat ng blessings. Blessing, lahat ng gusto mo. Lahat ng rewards, lahat ng promises ng Panginoon. At especially, doon ka na mananahan. Di ba? Yun ang pinakamaganda. So, purihin ng Panginoon dyan. So, palakpakan natin ng Diyos. Amen. Okay. Yan, no? At kita natin yung mensahe ng Panginoon. At ngayon ay darako tayo sa ating huling pananalangin at gawain natin sa Panginoon. No? Awit muna tayo ng isa. Ikaw na siya matulog. Oo. Ay, away ka natin. Get this or get more. Give thanks with a grateful heart. Give thanks and to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ in His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given
salamat sa kanyang lingap. Salamat sa kanyang anak, biyaya ay sapat. At ngayon ang maingay lakas, ang doka ay taas sa Diyos na mapagligtas, tapat. At ngayon ang mainay lakas, ang doka ay taas sa Diyos na mapagligtas, tapat. Salamat. Yes, so hallelujah. Hallelujah. Maraming pong salamat o Diyos. Tunay na kami nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong mga Yes. anak, Diyos. Maraming salamat sa Banal na Espiritu, Panginoon, at patuloy na nangungusap, gumagabay, nagkukumpul sa bawat isa. Purihin ka, O Ama, sa iyong kadakilaan. Tunay, Panginoon, na kami po'y nagpupuri at pasalamat sa iyo sa iyong patuloy na paglingap sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala, Panginoon, sa iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na kami po'y likhain niyo, Panginoon, bigyan ng malinis na puso, Panginoon, at kami po'y maging karapat-dapat sa aming paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin namin na patuloy na kami po ay kalakasin niyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kami po ay maging karapat-dapat at kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong gawain. Patuloy, Panginoon, dinadalangin namin na gawain mo ay patuloy na pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng Panginoon na itinagubili mo sa amin, ang ministeryo mo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, na ito po'y aming magampanan, Panginoon, ng tama, Panginoon. Tunay, Panginoon, kami po'y walang magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Na patuloy na sa iyo namin naasang lahat sa aming buhay, ang aming panahon ngayon, Panginoon. Yes. Nawa po, hindi ito maging hadlang, Panginoon, upang aming mga kapatid ay hindi namin makasama, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo mamaya, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo. Na rapat ay kay aming sambahin sa araw na ito. Dalangin po namin na ingatan niyo po sila, O Diyos, at dalhin niyo po sila sa lugar ng Building 8 kung saan doon nakalagak, Panginoon, ang iyong iglesia, Panginoon. Na ingatan niyo po sila at gabayan, dalhin sila roon ng safe and sound, O Lord. Ang iyong gawain mamaya, Panginoon, pagpalain mo. Gawa po yung mga pagpapala, Panginoon, na kami matatanggap, Panginoon, nagmumula sa iyo. Ang iyong salita, Panginoon, nagagamitin, Panginoon, ang iyong mensahe mamaya, Panginoon, gawa po ito'y maging kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. At Panginoon, patuloy nawa na ikay aming napapapurihan, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Purihin ka, O Diyos, tunay na hindi po matapos sa aming papuri. Pasalamat sa iyo. Patawarin niyo po kami kung sa aming mga pagkakamali, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na hinihingi namin ang iyong kapatawaran. Yes, sir. Maraming po salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa umagang ito sa pangalan ni Jesus na pangsamot dalangin. Amen. Amen. Yung sumang pa, oh. Ayun, Malamig na. matamis. Kinano ko dyan sa tamis. Okay. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Uy, magsaing ka. Yan. Thank you. Pagkaka